love diha sa Panginoon. Amen? So awitin natin, mahal na mahal kita Panginoon. Sige. Habang tayo ay nagkakamayan, no, kanang nagkuan kana na abang mag-welcome sa Matagusa, awitin natin, mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal kita Panginoon. Sige, libutan. Mahal na mahal kita Panginoon. Kailanman di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita Panginoon. Natunaman na pitiri, mubalik mas bigas. Mahal na mahal kita Panginoon. Mahal na mahal kita Panginoon. Kailanman di tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita Panginoon. Kailanman di tayo magpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita Panginoon. Amen. Praise the Lord. So, padayon ta magbarog diha sa presensya sa atong Ginoo, mga igsoon. Hallelujah, hallelujah. Ani ana kita sa ato ang panimbahon karon sa atong divine worship. Ug akong gitawgan Sister Malin alang sa scripture reading o opening prayer. Brother Robinson Peligro. Apan sa dili pa atong awitan ang Ginoo. Thank you Jesus. Hallelujah. Gingon diha sa pulong sa Dios, mga igsoon, diha sa Salmo 95, gingon diha, let us come before Him with thanksgiving and extol Him with music and song. Amen? Bakit mga igsoon? Nganong ato man siyang extol, itaas ang Ginoo sa ato ang panag-awit, panagdaig. Tuwag kay gingon diha sa verse 3, kay ang Dios, He is the great God. Amen? He is the great God and the great King above all gods. Naaday po yung mga Diyos-Diyos din sa kalibutan. But the greatest of them all ang atong Ginoong Diyos nga mao si Jesus. Amen? Praise God. Hallelujah. Gingon diha sa awit mga igsoon, no? Gingon diha sa Lamentations mga igsoon, ang grasya sa Ginoo wala gyoy paglubad. Amen. The steadfast love of the Lord never ceases. Dili gid siya mahurot. Mahurot man ang gugma nato sa atong isigkataw, sa ato ang banas, sa ato ang mga igsoon, pero ang gugma sa Dios walay kinutuban. Amen. Hallelujah. Mao na ang gugma sa Dios. Bag-o matag buntag. Hallelujah. Thank you Jesus. Yes Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. We praise your name. We declare that you are the King of our life, Lord Jesus. We declare that you are here right now in the midst of us. Lord, with our faith in the mighty name of Jesus. Lord, we declare that you are here right now. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Jesus. Awitan natin ang Panginoon. The steadfast love of the Lord never ceases. They are new. Hallelujah. As we gather, Lord Jesus, as we gather, Lord, may your Spirit work within us. May the Holy Spirit work within us, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Pakinggan mo ang aming mga awit, Panginoon. Hallelujah. As we gather, may your Spirit works within us. As we gather,
scripture reading. Ingon diri sa Salmo 121, ang Ginoo mao ang atong tigpanalipod. Milantaw ako sa kabukiran ug nangutana, diin magikan ang akong panabang. Ang akong panabang nagikan sa Ginoo, nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dili niya itugot nga ikaw madakin-as, dili matulog ang imong tigpanalipod. Ang manlalaban sa Israel dili gayon magduka o matulog. Ang Ginoo magbantay kanimo, ang Ginoo anaa sa imong kiliran aron sa pagpanalipod kanimo. Ang kainit sa adlaw dili makadaot kanimo, ingon man ang danag sa bulan panahon sa kagabion. Ang Ginoo manalipod kanimo gikan sa tanang kadaot. Ampingan niya ang imong kinabuhi. Ang Ginoo magbantay kanimo bisag asa ka, bisag unsay imong buhaton gikan karon ug hangtod sa kanturan. Mao katong pulong sa Ginoo. Are we all ready to worship the Lord? Come on, let's give God hands of malakas na palakpak para sa ating Diyos. Praise the Lord. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? Handa ka na bang umawit? Handa ka na bang sumayaw? Amen. Hallelujah. Alam mo, naniniwala man po ako na tayo nakaprepare na sa worship. Amen. Are we all ready to receive the blessings? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi nga, araw-araw sa presensya ng Panginoon na may kasiyahan, may kagalakan. Amen. Araw-araw tayo di iiwan ng Diyos. Amen. Amen ba? Wala akong kausap. Amen. Hallelujah. Come on, let's clap our hands. Come on. Hey. Whoa.
Let's continue in the presence of the Lord this morning. Alam niyo po yung moment na ito, yung moment na kung saan tayo ngayon magbigay ng pasalamat sa ating Panginoon sa kabutihan na ginawa niya sa ating buhay. Amen? Sabi nga kanina sa kanta, anumang maging sitwasyon natin, anuman ang maging panahon, patuloy pa rin natin pupurihin ang Diyos. Amen? Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. We honor you, Jesus, and we welcome you, Holy Spirit, in this place, O God. Lord, salamat. Kasi Lord, yung mga panalangin namin, bawat luhod namin sa aming panalangin, ay naririnig mo, O Diyos. Yung bawat patak ng luha namin, Panginoon, yung mga moment na kami nasasaktan, Panginoon, kami may pinagdadaanan, Panginoon. Alam mo, Lord, yung mga bagay na yan. Kaya, Lord, patuloy ka naming sasambahin. Patuloy namin itataas ang aming mga kamay bilang papuri sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, at sa iyong kadakilaan, O Diyos. Hallelujah. Come on, let's give God the praise this morning. This is the moment to worship. Let's acknowledge the presence of the Lord in this place. Hallelujah. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, hindi mo ako Jesus, ika'y nariyan. Come on, sing with me this verse. Hallelujah, Jesus. We thank you, Lord, for your faithfulness, Panginoon. Hallelujah. Sa bawat tak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod, sa bawat luhod at panalangin,
Lord God, Lord, sa umagang ito, patuloy kaming lumalapit sa iyo, O Diyos. Patuloy kaming sumasamba, Panginoon, O God. Hallelujah, Jesus. Alam niyo po, pwede po ba natin tignan yung lyrics? Yung first stanza. Yung first stanza po ng lyrics. Yung sa bawat patak ng luha. Gusto ko po na pakinggan niyo po ito. Meron pong verse sa Bible na sinasabi na bawat luha natin ay nakabilang sa Panginoon. Amen? Bawat luha natin, iniipon niyang ng Lord at nakakount yan sa Panginoon. Alam niyo po, marami tayong pinagdaanan. Meron tayong mga personal struggles in life. Amen? Meron tayong kanya-kanyang problema. Pamilya, anak, trabaho, kapitbahay, or whatever. Pera, normal po yan eh. Pero lahat po yun, sabi nga, sa bawat patak ng luha, sa bawat kahinaan natin, sa bawat luhod at panalangin natin, naririnig ng Panginoon yun. Amen? Ang kailangan lamang natin is magtiwala sa Panginoon. Amen? Pagtiwalaan natin ang Diyos. Kasi kung sa atin po, hindi naman natin kaya. Para naman tayo magagawa. Tao lang tayo. Alalahanin po natin. Sabi nga kanina doon sa Sunday School, kilalanin natin yung Ama natin. Kilala po ba natin yung Ama natin? Kilala po ba natin yung Ama natin? Naniniwala po ba kayo na tayo yung mga anak ng Diyos? Amen. Mga anak po tayo ng Diyos. Kaya hindi po tayo pababayaan. Sabi nga, hindi tayo iiwan. Hindi tayo pababayaan. Sabi kanina sa first song natin, araw-araw tayong sasamahan ng Lord. Amen. Ano mga aspeto ng buhay na meron ka, sasamahan ka ng Panginoon. Alam ko po na minsan dumadating tayo sa point ng buhay natin. Nandun na tayo sa pinaka-lowest point ng buhay natin. Amen. Kami rin po. I just would like to share a testimony sa inyo kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay namin during our ministry. We've been ministering for 24 years. Pero nag-full-time po kaming mag-asawa sa Panginoon nang wala kaming trabaho pareho at wala kaming inaasahan kundi ang Diyos. Year 2012, 2014, nung napunta po kami ng Bulacan. Nung napunta po kami sa Bulacan, wala po kaming kamag-anak. Wala kaming kilala, wala kaming pwedeng lapitan. Kung titignan po namin ang finances, wala. Kasi, the time na pumunta mo kami sa church na yon ay wala pong miyembro. Iilan lamang ang tao. So when it comes to offering, aminin natin, let's be prangka na tayo dito. When it comes to offering po, wala. Nare-receive lang namin is 500 pesos a week. Nag-aaral yung anak namin ng grade 1. Wala kaming trabaho pareho. Ang inaasahan lang namin ng Panginoon. Dumadating kami sa point dahil 500 pesos lang yung offering namin every Sunday. Dumadating kami sa point na every Wednesday, hindi na namin kilala ang kanin. Hirap po, di ba? Ang hirap. Every Wednesday, hindi namin kilala yung kanin. Sabi namin, Lord, ang hirap. Sabi ko nga kay Pastor Vijay that time, kaya pala maraming pastor ang humihinto sa paglilingkod dahil kahit piso, hindi nila kayang bigyan ng pera, piso yung anak nila dahil wala silang pera. Masakit bilang magulang. Alam ko maraming mga parents dito na pag nanghingi yung anak, masakit eh. Diba pag hindi mo maibigay, manghihingi ng 5 pesos, wala kang maibigay. But the Lord is good. Hindi lang po doon nagtapos yun. Hindi lang po yun nagtapos ng isang buwan, 2 buwan, 3 buwan. Na-experience po namin yun for 1.5 years. Ganun po kami sinubok sa ministry na meron kami. Pero hindi kami tumigil. Sabi nga ni Pastor Vijay, Lord, no matter what, I will still serve you. I will still love you. Kung titignan po na ako po personally sa akin, kung ikukumpara yung ugali ko dati, ako kilala ko ni Mami Consor, bata pa lang ako kilala na ako ni Mami.
Kung ikukumpara ko po yung ugali ko dati, hindi naman po kami mayaman. Pero sanay po ako na laging may pagkain sa lamesa. Kung ikukumpara ko dati, siguro yung sitwasyon namin, iniwanan ko na si pastor. Pero hindi ko po tinignan yun. Ang tinignan ko is yung pagtawag ng Panginoon sa buhay namin. At isa lang po ang tinuro sa amin ng Panginoon ng mga time na yun. Ang tinuro sa amin ng Panginoon is yung maging kontento ka. Kung anong meron ka. Meron ka man o wala ka, is kontento ka dahil sapat na ang Diyos para sa atin. Amen? Amen po ba? Amen po ba? Alam ko po marami tayong pinagdadaanan. Lahat tayo, lahat ng tao may pinagdadaanan. Kasi ang problema, hindi naman natin pwedeng pigilan. Hindi natin pwedeng sabihin sa problema, wait lang, bukas ka na lang dumating, busy ako. Hindi eh. Pero po yung mga problema na yon, yung mga pagsubok na yon, ginagamit po ng Panginoon para yung pananampalataya natin sa Diyos ay patuloy na tumas at lumalim pa. Praise God. Amen. And right now, ang nais po ng Panginoon ay balik natin yung kapurihan sa Kanya. Wala po ibang kasapatan kundi ang Panginoon lamang. Oo, meron kanyang mga bagay na yan. Material na bagay, lahat meron ka. Masaya ka ba? Diba? Walang ibang kasiyahan kundi sa Panginoon namin. Kasi yung mga material na bagay, iiwanan natin yan. Those are temporary lang. Temporary lang po yung mga bagay na yan. At kung ano pong meron tayo ngayon, at kung ano man ang sitwasyon natin ngayon, ano man ang katayuan natin ngayon, sa Diyos lahat ng gagaling yan. Sa Diyos lahat ng gagaling. Ang lakas natin para tayo makapagtrabaho, ang talino natin, ang buo nating pagkatao sa Panginoon lahat ng gagaling. Amen? Siya lamang ang ating kasapatan. Siya ay tapat. Amen? Tapat ang Diyos. Hindi tayo iiwan ng Panginoon kailanman. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Let's worship the Lord. Huwag natin sayangin yung moment na ito. Hallelujah. Come on, let's give God the praise. Hallelujah. We thank you, Lord, because you are faithful. Tapat ka, O Diyos. Tapat ka, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Come on, let's give God the praise. Lahat ng meron ka ngayon, ako, ikaw, tayong lahat. Lahat yan galing sa Diyos. Kaya't marapat lang na ibalik natin sa Kanya ang mga papuri at pagsamba. Hallelujah. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, Ikaw lamang. Come on, sing it again. O Jesus. Come on, taas natin ang ating mga kamay. Ikaw lamang ang buhay ko. Buhay ko. O Jesus, Ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, Ikaw ay sapat. Siya lang ang ating kasapatan. Wala
aklat ng Lucas, Kapitulo 12, versikulo 22. Sinabi pa ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay, sa inyong kakainin, o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Sapagkat ang buhay ay higit pa kaysa pagkain, at ang katawan kaysa damit. Tingnan ninyo ang mga uwak. Hindi sila nagtatanim, ni umaaniman. Wala rin silang imbakan o kamalig. Ngunit pinapakain sila ng Diyos. Higit kayong mahalaga kaysa mga ibon." Amen? Praise God! Tayo inilikha ng Diyos. Huwag tayong mag-alala sa bukas. Sabi nga, let tomorrow worry itself. Amen? Sapagkat tayo nilikha ng Diyos, tayo'y anak niya. Hindi niya tayo pababayaan. Amen? Amen. Amen po ba? Amen po ba? Hallelujah! Oh, we worship you, Jesus. We worship you, Lord. At patuloy namin pangahawakan ang mga pangako mo, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, hindi namin aalalahanin ng bukas, sapagkat Ikaw, O Diyos, ay buhay sa aming lahat, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Oh, we worship you, Lord. Buhay ka, Panginoon. Pinapatunayan mo kung ano ang kaya mong gawin. Hallelujah! Oh, we worship you, Lord. Alam niyo po, hindi naman kailangan ng Panginoon ang lahat ng bagay sa mundo because He owns everything. Hindi kailangan ng Diyos ang kapangyarihan because He is a powerful God. Amen? Naniniwala po ba tayo that He is a powerful God? Amen. Hallelujah. Lord, we just want to thank you, Lord God. We thank you for your goodness, for your faithfulness, and your promises, O God, that you will never leave us, O God, that you will never forsake us, O God. Dahil wala kaming dapat ikatakot, Panginoon, dahil kasama ka namin, O Diyos. Hallelujah. Lord, we thank you. We thank you, God. Wala kaming ibang masabi, Lord, kundi maraming salamat sa iyong kabutihan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, pagkat dakila ka. Hallelujah. Thank you, God. We give you back all the glory, the praises. Lahat ng papuring ito'y para sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Come on, let's give God a hands of praise. Malakas sa palakpak para sa ating Diyos. Hallelujah. Amen. Atong palakpakan ang atong buhi nga Dios. Hallelujah. Amen. So magdaig na ta sa atong buhi nga Dios, no? Pabilin kita ng barog. Ako nang gitawgan karon ang magdumala niini, Pastora Virgie. Diba ang Ginoo, mga ison? Bahay kay Ginoo, no? Pahinumduman ta permis sa Ginoo. Pahinumduman ta niya permis sa mga butang nga angay na itong hunahunaon. Kay daghan tagi panghunahuna nga butang nga dili angay na itong hunahunaon. Amen? Praise God. So niya natakarorigso sa atong paghatag sa atong tithes and love offering. Diha sa Dios, diha po mo po ni ang usa ka pamaagi nga ang Ginoo mo bless sa atong kinabuhi. Pinagi sa atong paghatag. Sa po nagitawgan Sir Sinaida alang sa pagdumala niini. Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops and the vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty. Then all the nation will call you blessed, for yours will be delightful land, says the Lord Almighty. Hallelujah. Maghatagta sa atong mga tithes and love offering, mga iso. Happy 14th year anniversary Abundant Church. Abundant Harvest Church. Amen. So, patuloy
Patuloy lang mga igsuon sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sapagkat tanging ang Diyos lang naman ang dahilan ng ating paglilingkod. Amen po? Bakit ako maglilingkod sa'yo? Kahit magtiis ang buhay ko, bakit handog ko sa palad mo? Puso't buhay ko'y laan sa'yo. Bakit aking iniwan ang lahat? Kapurihan ko't karangalan, hindi ko sila kinakailangan, nang mapaglingkuran lamang kita. Hindi ang gantimpala ang inaasahan ko, langit ang dahilan bakit ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang siyang tanging dahilan. Sabi nila ako raw ay hangal, parang nababaliw na raw ako. Kahit ano pa ang maririnig ko, di ko magagawang iwanan ka. Hindi ang gantimpala ang inaasahan ko, langit ang dahilan bakit ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang siyang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang inaasahan ko, langit ang dahilan bakit ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang siyang tanging dahilan. Pag-ibig ang siyang tanging dahilan. Amen. Tanging ang pag-ibig lang ng Diyos ang dahilan kung bakit tayo naririto ngayon. Amen po. Papuri sa Panginoon. Magampo ta mga igsoon. Dalaygon ka o Dios, imatahong mga kabuntagon o Lord. Salamat Ginoo Lord sa imong pagkamaayo Lord. Salamat Lord God, yung matahong mga kabuntagon Lord nga kami gitagaan nimo kusog galigon kami na Lord. Salamat Lord God nga gipaabot mi nimo Lord ini nga ika 14th anniversary Lord sa Abundant Church o Lord God. Lord, dalaygon ka sa walay katapusan o Dios, naghatag ka namo kusog galigon Lord nga kami makapadayon Lord sa mo kinabuhi sa pagpangalaga diha kanimo Dios, naghatag ka namo kaligon kanunay o Lord. Lord, bless them o Lord God, ang mga naghatag karon Lord sa ilang mga source of income o Lord God, ikaw magabalik Lord, magapanalangin o Lord God sa pinilo-pilo nga mga panalangin o Dios. Lord God, wa mi mahimo Lord kung wala ka maghatag nining tanan o Lord God. Ang ilaman Lord nga kami maghatag magbalik diha kanimo o Dios. Lord, salamat Lord sa imong gugma, sa imong kaluoy Lord, sa imong abundansya Lord, nga grasya nga kanunay sa matag adlaw nga ikaw naga-provide, ikaw nagahatag og pabor kanamo Lord God. Salamat ining tanan, daygon ka sa walay katapusan.
In Jesus' mighty name, Amen. God. Hallelujah. So ni anata mga igsoon sa ato ang paminaw sa pulong sa Ginoo. Daghan kay salamat sa Ginoo nga wa gyud siya nagkulang sa kanamo no sa ministry sa Abundant Harvest nga nagpadala gyud siya pirmi katawhan sa glagyo nga lugar iyag yung ipaabot diri para lang naay mensahe para kanato. Amen. So kining atong speaker karon kaning ni Adinhe katong nakita ninyong nanugtog dire kanina katutanan mo to'y original na mo nga grupo sa praise and worship. Nagmay pa na sila sa una kani gamay pa ni. Nag-start ni siya og drum sa una siguro mura pa na siya kadakaw si Loyloy. Ako mo Loyloy? Oh, si Loyloy. Tapos ayaw niyang nalilate. Galit siya sa amin as leaders kasi si Pastor Long siya yung may hawak ng praise and worship team. Lahat yan, tinuruan niya ni Pastor Long. No, ganyan lang siya. Pero ang dami na niyang naturuan. Nakita niyo? Mas magaling pa yung mga tinuturuan niya kaysa kanya ngayon. Kita niyo, no? So na-impart niya sa iba yung kanyang yung gift na binigay ng Panginoon. So ito siya ay isa sa original. Meron nga kaming tawag sa ano namin sa banda namin. Sablay band. Sablay band ang tawag namin kasi nung una, no, sablay pa. Pero salamat sa Panginoon, sa awa ng Panginoon at sa provision ng Panginoon, sa mercy ng Panginoon, sa kanyang habag, talagang ang lahat ng mga members sa praise and worship team pinagpala ng Panginoon. May kanya-kanya ng ministry, mga pastor na. Amen? So ito siya ay isa na rin pastor ngayon. Isa na rin siyang pastor ngayon, no? Nagdadala ng pulong sa Ginoo, nanak po siya ay pamilya. O ako nang gitawagan karon, ako tawagin na kitang pastor ha dito, Pastor Vladimir Venus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Tayo po. Good morning sa ating lahat. Ito po yung aking second time, pero hindi po ako nag-preach noon. Way back. Pangatlo na pala kasi 1999-7. I'm second year high school nung makapunta po ako rito. Hindi pa, wala pa yun. Parang sinisimulan pa lang. Tapos, wala pang doon pa kami sa kabila. Nandun pa kami. Doon pa ang church noon. Tapos, doon pa sila Pastor Long. Hindi nga kami sanay tawagin pastor kasi ever since, kuya po ang tawag namin sa kanya. Sabi ni Ma'am Gemma kanina, medyo, let's go. Ano po yun, isang kagalakan, tears of joy na, hindi ko, amen, sorry. Every time kasi na nasa pulpito minsan, hindi ko maano yung presensya ng Lord. Kahit nandun sa amin. Pati yung kanina, yung testimony ni Ate G, Pastora G. Nakarelate ako doon, no? Talagang, kasi ang ganda ng topic, faithfulness of God, keeping His covenant of love. Lahat kasi tayo nandun sa covenant ng love ngayon, naniniwala tayo. Amen. Nagpasalamat ako kasi sa nakwento ko nga kanina, noong 1997, ako'y binatilyo pa lang, sumama sa kanila. Pinagpapaalam pa ako sa magulang ko noon. Diba? Pero, nandito nga ako kanina, kasama ko sila. Yung mga original kong kasama, kami ay nagsimula, natutuwa ako. Kasi sabi ko nga, nung nag-usap-usap kami nung February yun eh. Sabi ko, hindi man ako nag-no. Kasi sa alam ko, gusto ko, sabi ko, baka naman, mahirap, bibihira lang yung mangyari. Once in hindi ko masabi kung maulit pa. Pero sabi ko, by grace of God. Kaya nagpasalamat ako sa Panginoon, yung joy na makasama ko kayo. Sa panahon na to, kasi noon, hindi ko naman akalain na tawagin ako ni Lord. Amen. Sa magpastor. Kasi noon, talagang na-equip lang kami sa music min. Wala sa plano, wala sa panahon na dadating ako sa ganito. Kaya titignan nila ako, nakabarong ako. Hindi sila sanay eh. Sabi ko nga,
Si Ken, pastor na rin, si Pastor Jay, the rest, siguro si Jimay na lang. Pero dahil hindi natin alam kung kailan sa tawagin ni Lord. Pero sabi ko nga minsan nung kami, pag kami, sa kasama namin, nag-uusap kami lang, lagi ko nababanggit, hindi ako sanay tol, para kasi matagal kami magkakasama. Alam namin yung mga dati, yung mga past, yung ugali namin, di ba? Tapos yung kung paano kami nagsimula, paano kami ibartolina noon ni Kuya. Prayer and fasting, binartolina kami. Maghapon kami sa church. May tumakas dun eh. Kasi bawal kumain, kakain pa 5. Pero siguro hindi siya nakatiis. Nung bumalik siya, naamoy ko yung hininga. Tol, kumain ka, no? Yung mga ganun, sinishare ko lang po yung masasayang alaala noon ng pagiging kabataan dahil po yun sa covenant na binigay sa atin ng Panginoon, yung pag-ibig. Talagang natutuwa po ako dahil nung bumalik din kami nung 2013, may asawa na ako noon, buntis na sa una naming anak. Nakita ko yung mga nangyaring changes, improve, na hindi man kami ngayon na magkakasama sa ministry, pero isang katawan pa rin. Sabi nga, isang katawan pa rin, one body in Christ pa rin. Magkakaiba man yung brand lang naman ng church yun, pero isa lang naman yung dahilan ng lahat, si Jesus. Amen? Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat po, Lord, sa umagang ito. Salamat po sa iyong presensya. Salamat, God, sa kagalakan na binibigay mo sa amin everyday. Sa pagising pa lang namin sa umaga, nandoon na, Panginoon, ang iyong grasya. Lord, wala kaming may pagmamalaki. Ang lahat ng meron sa amin galing sa iyo. You are the root of everything, Lord. Kung ano man yung meron sa amin, Lord, wala kaming may pagmalaki sa iyo, Panginoon. Saganang sa amin. Without you, we're nothing, Lord. Dalangin ko, God, sa oras na to, i-bless mo kami. Bless us, God. Tulungan mo kami. Nawa ang salita mo ay tumubo sa matabang lupa. Mapakinabangan namin, magbunga, Panginoon, ng marami pa. Salamat, Lord. I-bless mo, Panginoon, ang tenga, ang mga puso, mga isipan ng bawat isa na ito ay kami, Panginoon, ay magkaroon ng concentration sa inyo. Mahiram namin ang sandaling ito para matunghayan namin ng iyong salita. Salamat po. Purihin ka at anuman ang balakid ng diablo, winawasak namin sa mga oras sa pangalan ni Jesus. We bind all the works of evil in the name of Jesus. Salamat po sa araw na ito. Tinataas ka namin, niluluwalhati ka namin sa iyo ang katagumpayan at kataasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan naman po natin si Lord. Again po, binabati ko po kayo ng isang, pangilan na po ba? 14th anniversary, church anniversary. Alam niyo po, bihira po yung nakakarating sa 14. Sabi nga kanina doon sa testimony, maraming pastor nagre-resign, hindi na nagtutuloy. Kasi nga po, mahirap yung buhay. Ang tingin nga po, alam niyo po sa CPMA, doon sa amin, meron kasi kaming samahan ng mga pastor doon, si CPMA, City of Pasig Ministers Alliance. Marami doon, minsan kinakaawaan yung pastor, lalo na ng mga politiko, inaabot-abutan na lang. Sabi nga sa amin ng chairman namin, hindi natin hahayaang ang lingkod ng Diyos ay kaawaan. Amen? Hindi naman po dapat maging pobre ang pastor. Ang paglilingkod po sa Panginoon, hindi po yung kahirapan. Kaya yung iba mga kasama namin, lumilipat dun sa malalaking denomination kasi dun may sweldo. Kami po ang nagpapasweldo lang sa amin, si Lord. Amen? Palakpakan naman natin si Lord. Yung gracious niya, yung pagmamahal niya sa atin, nag-ano pa rin po, talagang nandoon. Hindi nawawala yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Nandoon siya. Sabi nga kanina ni Pastora Marlene, hindi din ako sanay kasi ate rin talaga tawag namin ever since. Kasi sila yung mga ate-ate namin nung araw. Na hayaan mo yung kalooban ng Panginoon. Kasi mahal ka niya eh. Yung ibibigay sa yung mamahalin mo, yung dapat ibibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi yung kagustuhan mo, kundi kagustuhan ng Panginoon. Amen? Basahin ko po yung ating teksto, yung sabi po dun sa Deuteronomy chapter 2 verse 9. Sabi dun po sa English, pasensya na po kayo, hindi po kasi ako marunong magbisaya, pero po ang aking mga magulang ay 101% pure Bisaya. Yung aking pong nanay, taga dyan lang naman sa Silago, sa may Mercedes. Tapos yung aking tatay sa Aklan. Amen. Kaya nga lang, di po kasi ako lumaki sa probinsya sa Maynila. Kaya minsan pag nag-uusap sila, hindi ko po maintindihan. Parang Latin, parang Spain, no? Hindi ko maintindihan, sorry. Kaya nga minsan tiyatanong ko kay Kent na magkasama kami. Pastor Kent na rin. Hindi na rin ako sanay kasi tawagan namin pangalan lang. Amen.
tinatanong ko kung ano yung sinabi. Yung doon, may nabasa ako doon yung parang sa Tagalog, mag-ingat sa biyahe. Ayun, ano yun, tol? Ingat. Amen. Sabi po doon, nabasahin ko, know therefore that the Lord your God is God. He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations of those who love Him and keep His commandments. Amen. Iniingatan po ba natin itong commandments ng pag-ibig? Amen. Sabi doon, basahin ko rin po sa Tagalog translation, wala po ako na-prepare na Bisaya, hopefully, maintindihan nyo naman ako. Sabi po doon, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Amen? Hindi marunong sumira sa pangako. Amen. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ika-1,000 saninlahi. Ibig sabihin, pang ilang generations na po tayo. Mula po kay Abraham, pag binasa niyo yung Genesis, napakahaba na. May iba, mga kasama natin sa ministry, namatay na, nandun na, na-promote na sila. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Amen? Sila na-promote lang po, gumraduate na. Pero ano ba ang dapat nating gawin habang tayo ay nandito pa sa lupa? Hindi pa kasi tayo graduate eh. Kaya nga minsan binibiro namin si Pastor Long, huwag ka muna kuya magmamadali. Hindi pa, bata ka pa naman eh. Aabutin mo pa yung marami ka pang, may mission pa ang Lord sa'yo. Kasi minsan pag may nararamdaman talaga tayo, meron nga kami isang kasamang pastora, gusto niya na talagang kunin na siya ni Lord kasi matandang dalaga. Pero sa awa ng Diyos, kinuha na nga. Pero nung mamamatay siya, natatakot din pala siyang mamatay. Pero nung una, parang matapang siyang, sige po Lord, kunin mo na ako. Pero hindi natin pwedeng utusan si Lord kung kailan tayo kukunin eh. Siya po ang bahalang mag-decide. Amen? Kaya po, ito pong teksto natin, ito pong tema natin, may ginawa lang po akong 3 bahagi, 3 punto, para mabilis tayo. Pag-usapan lang po natin dito kung bakit ganun na lang yung faithfulness ng Lord, bakit yung pag-ibig niya sa atin ay talagang tapat hanggang ngayon. Biruin nyo, 1,000 lahi. Napaka-generous na ng Panginoon para ibigyan pa tayo ng chance. Ang daming chance, tayo lang naman yung makulit. Ang dami ng chance na sinayang, nandun pa rin. Pero ang Lord, iniintindi tayo dahil mahal niya tayo. Amen? Palakpakan natin si Lord. Yung 3 bahagi po nito na aking hinanda, sabi doon, yung God's identity, the natures of God's faithfulness, at saka yung our response to His covenant. Kung ano yung response natin. Yung dapat malaman po natin kung ano po ba talaga yung katangian ng Diyos. Kilala na po ba natin ng Diyos na ating sinasamba? Kilala? Amen? Mahina ah. Amen. Alam nyo kasi minsan, doon po sa Maynila, iba po sa probinsya. Alam nyo, blessed na kami kapag may umatin na 20, 30, tapos maaga sila. Nakikita mo dun yung ano nila, yung naiintindihan talaga nila, pinupuntahan nila. Minsan may nakausap akong kabataan, hindi niya talaga alam yung bakit siya umaattend, bakit siya ginagawa niya yung mga dapat gawin sa church. Hindi niya naiintindihan, basta sumasama-sama lang siya. Kaya nga sabi ko sa kanya, dapat maintindihan mo kasi baka mamaya hindi mo naiintindihan, na-influensyahan ka lang. Hindi mo kilala talaga yung tunay na Diyos na sinasamba mo. Kaya po sa umagang ito, kailangan nating recall lang kasi kilala naman natin ng Lord. Kaya nga tayo nandito kasi minsan sila, hindi nila kilala. Minsan nadadala pa sila ng hangin, napupunta pa kung saan-saan. Pero hindi natin hahayaang yung mga ganong mind ay maging ganun din tayo. Sabi po doon, yung una doon, yung God's identity. Meron po akong pinrepare na slide para sa inyo. Sabi po doon, yung God's identity, yung katangian ng Diyos. Kailangan malaman natin. Kasi minsan, akala lang, minsan may mga writer nga ng kanta, sumusulat ng mga kung ano-ano tungkol sa Diyos. Yung kay Gary B, sabi, may nagtanong, natutulog ba daw ang Diyos? Ano, natutulog ba? Kasi sabi naman ng isa, kung tulog siya, paano yung gabi tayo nagpe-pray? Hindi maririnig ni Lord, baka nandun sa email niya, parang ganun. Di ba kasi email na uso ngayon, Viber, ano pa ba, yung Skype, marami ng mga technology. Kasi po kami nung araw, hindi pa namin yan inabutan. Kami po ay mga simpleng kabataan lang. Nabuhay lang po kami sa cassette tape. Nabuhay lang kami dun sa mga fellowship na traditional.
Hindi kami nakakapanood ng ang palabas lang nun, black and white, Betamax, ganyan, VHS, hanggang sa naging compact disc. Wala kaming alam. At ang isa lang ang nalalaman namin nun. Isa lang tumatak sa puso namin nung kabataan kami. Mahal po kami ng Diyos. Hanggang paglaki, lagi sinasabi ng nanay ko, Toto, kasi Toto talaga yung nickname ko. Mahal ka ng Lord, mahal ka ni Jesus. Yun laging nakatanim sa amin magkakapatid. Kaya masipag kaming umaten. Sabi ni Ma'am Gemma kanina, maaga ako. Kasi nahiya ako dun sa boss namin. Kay Jesus, sa Lord. Ang akin kasi pagmahal mo, dapat bigyan mo ng oras na yung, bigay mo talaga yung time mo. Wala ka mang relo o meron ka, bigay mo yung time mo. Dahil yun po yung identity na natanim sa amin. Mahal kami ng Diyos. Kailangan natin suklian yun. Amen? Sabi doon sa unang verse, doon sa English, sabi doon, know therefore that the Lord your God is God. Yun po yung unang identity. Dapat malaman natin na ang ating Diyos na sinasamba ay Diyos. He is a God. Amen? Walang ibang Diyos. Ibang mga pilosopo, paglasing na, marami daw Diyos. Pineapple juice, lemon juice, orange juice, and may sesto pa nga, ganyan. Marami silang mga sinasabi dahil sila ay shenglot na. Pero sa atin, naniniwala tayo na ang ating Diyos ay tunay na Diyos. Amen? Sa Tagalog po, sabi doon, kaya't pakatandaan ninyong si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos. Open and close parenthesis, Panginoon yung Diyos na tunay na Diyos. Tunay, hindi fake. Yung pong ginto, may fake yan eh. Lalo yung mga binababad sa kalamansi, fake yun. Pero dati may classmate ako, talagang giliw na giliw siya doon. Tol, ganda. May classmate ako nung college, mahilig tumingin-tingin dyan dati sa Mandaluyong. Pero, meron po talagang real na gold. Doon mo makukuha yun. Alam mo, sabi pa nga na matatandaan, tunay daw na gold, nasa sanglaan. Amen? Kasi hindi mo naman masasangla kung fake. Alam nyo, imagine niyo tayo po dati, nung makasalanan tayo ay nasa sanglaan. Ano po yung sanglaan? Ayun po yung kasalanan. Nandun tayo eh. Ngayon, merong isang manunubos. Pumunta. Kailangan ko nang tubusin tong anak ko na to. Gusto ko siyang mag-serve para sa akin. Pinuntahan tayo sa pawn shop. Tapos tinubos tayo sa malaking halaga. Amen? Kaya po, yun yung ating tandaan na ang Diyos po ay tunay na Diyos. Walang ibang Diyos. Meron nga po kami ngayong subjects, kasi po tinuloy ko yung aking pag-aaral, nasa 3rd year, ay meron kaming subject na witnessing to the cults. Maraming mga cults kasi ngayon, kaya mag-ingat kayo. Pinapalabas nila na si Jesus ay ito, si Jesus ayan. Si Jesus nandun, si Jesus nandyan. Marami silang mga gano'n. Kaya mag-ingat kayo. Mag-ingat po tayo doon. Isa lang ang ating Diyos. Sino ang ating Diyos? Si Jesus. Sa ibang merong mga ibang kasarian, iba ang kanilang interpretation sa Diyos. Sabi doon sa kanilang Bible, di ba, God created man and woman. Sa kanila, God created many sexes. Iniiba, kaya mag-ingat. Sabi po daw, number 1, under nitong God's identity, yung Most High God, yung kataas-taasang Diyos. Sabi nga doon sa kanta, kataas-taasang Diyos, kami magpupuri sa iyo. Doon po yun galing. Siya po yung Diyos na hindi nampirmis doon sa isang krus, tapos nakapako lang. Na ang alam nyo, nakakalungkot, maraming kabataan, alam nila, si Jesus ay nanatiling patay nandun sa krus. Kaya lagi nilang nire-remember yon. Pero alam nyo po ba, tayong mga Kristiyano, tayong mga born again, naniniwala tayo na He is a Most High God. Amen? Kasi ngayon po sa ating mundo, talagang napakaraming false idol. Maraming false prophet, pinapalabas nila, sila daw ay appointed, sila ay anointed, sila ay kumakausap ng patay, pwedeng ilagay sa bote, and so on. Marami tayong mapapanood yan sa social media. Napapaniwalain ka, hihikayatin ka para mapaniwalang yung kanilang Diyos ay ayun ang tunay na Diyos. Amen? Maraming iba't ibang Diyos-Diyosan, mga huwad na Diyos. Ito po ay nangyari na noong time pa sa Israel, di ba? Bago bumaba si Moises, anong ginawa nila? Gumawa sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan. Sa time po ni Shadrach, Meshach at Abednego, ano rin nangyari? Meron din silang idols doon na kailangan sambahin. Pag hindi ka sumamba, itatapong ka dun sa pugon. Pero yung tatlo, nag-stand sila. Di kami sasamba dyan. Lahat ng tao lumot, pero silang tatlo ay nakatayo. Isa lang ang Diyos namin. Ang Diyos namin buhay. Hindi yan.
Ay ginawa sa kanila, pinatapon sila. Eh di ba't yun ay isang himala na ang Most High God pinakita kay Nebuchadnezzar na boy talaga ang Diyos. Kasi nung tinapon sila sa pugon, 4 yung naglalakad, hindi 3. Kaya nga naniwala yung hari na talagang ang purihin ang Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego, di ba? Kaya po, wala pong ibang Diyos kundi ang ating Panginoong Hesus. May iba, hindi nila pinaniniwalaan yun. Sabi nila, katang isip lang. Pero para po sa atin, yun po ay tunay na Diyos. Sabi ko nga kanina, kaya tayo nandito dahil sa isang dahilan. Yung pong anniversary, ano lang po yun, secondary. Pero ang ating talagang gino-glorify dahil nagkakaroon tayo ng Thanksgiving, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, ang ating Diyos. Amen? He is a Most High God. Siya po ay nag-iisa lang. Nag-iisa lang po ba ang ating Diyos? Amen. Wala nang iba. Ang Diyos po ba natin, nakikita natin? Amen. Kasi si Tomas, hindi siya naniniwala di ba? Nung nabuhay si Kristo, sabi niya, maniniwala lang ako pag naipasok ko yung kamay ko sa tagiliran niya. Tsaka doon sa butas ng palad niya. Pero sa anong sabi ni Jesus? Nung nagkita sila ni Tomas, ang sabi ni Jesus, eto na ako, nakita niya si Tomas. Sabi ni Tomas, nang sinabi na lang ni Tomas, oh Diyos ko, Panginoon ko, di ba? Napagano na lang si Tomas. Parang napahiya siya. Ang sabi ni Jesus, mapalad yung naniniwala sa akin kahit hindi niyo ako nakikita. Amen? Kaya alam nyo, ang Lord, lagi natin siyang nararamdaman kasi He is a most high God, nakataas-taasan. Wala na pong ibang makakahigit doon. Wala na. Kahit sino man. One and only. Sabi nga doon sa kanta, a 1 million you. Diba? A 1 in a million you. Sabi nga ganun. Pero si Lord, wala. Hanggang sa kasaling lahi natin ngayon, nandoon siya. Manifestation nandoon. Pangalawa po, na identity ng Diyos sa kanyang pagiging tapat sa atin. Ito po, yung personal relationship. Ano ba ang binibuild? Sabi ko nga kanina, pag hindi mo kilala ang Diyos, wala kang relasyon sa Kanya. Magkaiba po kasi yung nakilala sa kilala. Magkaiba po yun. Nakilala mo lang, narinig mo lang, si Jesus, ang alam mo ano yan nabubuhay lang yan pag Good Friday. Nabubuhay lang yan kapag Easter Sunday, patay siya pag Good Friday. Yun yung paniniwala ng iba. Pero sa atin, nananatiling buhay. Kasi po alam nyo, ang binil po ni Jesus, ng Lord sa atin, ng Diyos, kaya niya po binigay ang kanyang bugtong na anak, na si Jesus, para makalapit tayo sa Diyos. Magkaroon tayo ng personal relation sa Kanya. Yun ang goal ng Diyos Marating tayo. Parang sa pag may mga may mga bagyo, typhoon, di ba anong ginagawa? Kailangan marating ng gobyerno sana yung mga tao matutulungan. Ang Diyos, yun lang ang paraan para matulungan tayo. Magkaroon tayo ng hope. Si Jesus, kaya nga niya po pinadala si Jesus, para po magkaroon tayo ng hope, ng pag-asa. Kaya po, ang personal na relationship, sabi doon, ang personal na relationship pala ay, ang tinutukoy nito ay inyong Diyos, Diyos natin. Amen? Diyos natin, Diyos mo, Diyos ko. Kaya nga sabi ni Tomas, di ba, nung sa passage doon, sabi niya, napadiyos ko siya. Diyos ko. Nakita niya, buhay. Tinako, namatay, nabuhay sa 3 araw. Sa atin, minsan, bago tayo maniwala, kailangan muna ng miracle. Kailangan umiyak muna. Kailangan talagang nagpe-pray ka, Lord, padalan mo ako ng pagkain. Kailangan ko talaga to. Gusto mo talaga yung galing sa langit, parang bulalakaw na bababa. Wala naman pong gano'n. Doon tayo sa reality. May gagamitin ng Diyos. Amen? May gagamitin siya. Meron po siyang tao na ipapadala. Di ba? Sabi po doon, ang Diyos natin ay wag nating isiping hindi dapat siya malayo. Ang Diyos na ito ay hindi malayo sa atin. Siya po ay personal at mapagmahal na Diyos. Amen? Siya po ba ay mapagmahal? Mapagmahal po ang ating Diyos. Kahit na paulit-ulit tayo nagkakasala, nagsisinungaling sa Kanya, mahal ka pa rin Parang may magulang natin. Yung anak, natitiis yung magulang, pero yung magulang, hindi kayang tiisin ng anak. Kahit salbahe yan, mahal pa rin niya. Yung tita ko nga napupuntahan ko, dadalawin ko, nagkasakit yon dahil sa anak niya. Nakakalungkot. Kaya sabi ko,
Bless ang isang magulang kapag meron kang mapagmahal din na anak, aside sa magulang na mapagmahal. Kaya ang Lord, ilang beses tayo iniintindi. Ikaw, Brad, sister, ilang beses ka nagkamali. Tapos, pag nahimasmasan kayo, mali palagad yung ginawa ko. Mali yung desisyon ko. Dapat hindi ko pinasok yung bagay na yan. Kasi bakit? Bakit mo yung nasasabi? Kasi may relasyon ka na sa Diyos eh. Tinanggap mo sa buhay mo. Siya na yung pinaupo mo sa trono ng buhay mo. Nagkaroon ka ng intimate relationship. Tandaan po natin doon na ang ating Diyos ay isa lamang. Sabi nga po doon, meron doon akong ewan ko kung nailagay yan. Sabi po dyan, it is not about the distance, but a personal relationship to God in intimate relationship with each one of us. Intimate. Pag sinabi nating intimate, masidhi po yun. Mapakalalim na Tagalog. Talagang yung gusto mangyari ng Diyos sa atin, talagang ganun ka-deeper yung relasyon natin sa Kanya. Kaya hindi natin kailangan lumayo. Sabi ko nga doon sa isa naming kasama ko, yung dati kong nasa music ministry doon sa amin. Kasi sila ngayon ay nakabakasyon dahil alam niyo na, kapag medyo nalilihis, kailangan mo nang pagpahingahin para mahanap niya yung sarili niya. Sabi ko sa kanya, alam mo bro, kung sumunod ka lang sa Panginoon, hindi ka magkakaganyan. Sinunod mo yung kalooban ng Diyos sa buhay mo, hindi ka magkakaganyan. Hindi magiging conflict yung buhay mo. Sabi ko sa kanya, ikaw yung pumili niyan eh. Maraming nag-a-advise sa'yo, pero hindi ka nakikinig. Sinunod mo pa rin yung sarili mo. Pero in the end of the day, na-realize mo, mali ka pala. Kaya sabi ko, minsan, mahirap nang ibalik yung past eh. Yung dating nandiyan ka, tapos ngayon, babalikan na naman. Parang nahihiya ka na, Lord, nahihiya na ako. Kasi bakit? May relasyon ka na kasi. Kilala ka ng Diyos. May ID ka na sa Kanya eh. Di ba tayo, meron tayong national ID system? Kasi bakit? Para madali na lang tayo malaman. Pag na-scan, oy, si Vlad pala yan. Taga Pasig City yan, madali nang makikita kasi naka-QR code na tayo. Ano pa kaya si Lord? Ang ating Panginoon, ganun niya tayo mas malalim dahil tinanggap mo siya, nag-pray ka ng salvation prayer. Kaya po ang faithfulness ng God, pinaparanas niya muna sa atin. Bago natin mapil yung faithfulness na yan, dapat may relasyon ka sa Kanya. Sabi ko nga kanina, dun sa mga iba yung nakilala sa kilala. Kasi pag kilala mo yung pagkatao. Kagaya sa amin ni Pastor Ken, si Bishop. Malalim yung aming pinagsamahan. Kami nila Jimay, magkakababata kami yan. Kilala namin yung isa't isa. Hindi ko masasabing nakilala ko lang sila, kundi kilala ko sila. Maliliit pa lang kami, mga ganyan, yung anak nila. Ganyan pa lang kami kalit. Nasa Pineda na kami. Ayan, alam ni Ate Marlene. Kaya, masasabi ko, kilala namin yung isa't isa. Alam namin, pag nakita pa lang namin yung mga mukha namin, alam na namin. Parang gano'n. Kaya tayo, alam ng Diyos yung buhay natin. Wala tayong matatago sa Kanya. Nung binanggit mo na, yes Lord, tatanggapin kita. Kasi mahal kita. Narinig ni Lord yun eh. Kaya lang, babawi ka, hindi na pwede. Covenant yun eh. Amen? Sabi po doon, punta po tayo sa sa point number 2. Sabi doon, yung the nature of God's faithfulness. Amen? Faithful ba si Lord? Biruin nyo, nakarating tayo ng 14. Amen? Dati, pag nag-video call kami na, hindi pa nga ganito. Sabi ko, ganda na ng church dyan. Malaki. Meron pwede pa mag-youth camp. Samantalang kami, nahirapan kami maghanap ng campsite. Magre-rent ka pa, ang mahal, babiyahe ka pa malayo. Samantalang dito, magdi-disciple ka na lang. Pwede kayo tayo ng camping dyan. Program. Kami, nahirapan kami sa Manila, pupunta pa kami. Pero dito, napaka-effortless na, di ba? Sabi po doon, the natures of God, faithfulness. Yung pong likas na katapatan ng Diyos. Tapat po ba ang Diyos sa buhay natin? Amen. Alam ko walang magsasabing hindi. Talagang tapat po ang Diyos. Kasi alam nyo, minsan nga sinasabi ko doon sa iba naming mga kasama, sa mga youth, lalo na sa mga yampro, sabi ko, humarap na lang kayo sa salamin, hindi kayo puro kayo reklamo, humarap kayo sa salamin, tignan nyo kung ano yung meron ka ngayon na wala, na hindi binigay sa iyo ng Panginoon. Unang-una, buhay ka pa. Kung hindi ka na nagising kanina, wala ka na ngayon, hindi tayo guusap. Ibig sabihin, everyday, yung buhay na binibigay sa atin, hindi ba't yan ay faithfulness ng Diyos? Kasi buhay ka pa rin. Yung iba dyan, hindi na umabot ng 18 years old eh.
Yung iba, hindi na umabot sa taon na dito na tayo ngayon. Hindi na sila umabot dyan. Pero sa atin, napaka-faithful ng Panginoon. Sabi doon, He is the faithful God. Doon sa verse, sa passage, sabi doon, yung sumunod doon, He is the faithful God, keeping His covenant of love to 1,000 generations. Amen? To 1,000. Libo. Marami. Walang hanggan yan. Pag sinabing 1,000, pang ilang pa lang ba tayo? Hindi ako masyadong magaling sa math Kasi nung college ako, medyo semplang ako sa math. Diba? Diba? Ganun ang computation. Kaya iba ang computation ng Diyos sa atin. Kaya bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo? Sabi nila, alam niyo po ba may mga Hudyo na hindi pa rin sila naniniwala na si Jesus na yung Messiah? Hindi sila naniniwala. Ang alam nila may dadating pa. Kaya hindi natin alam kung ano yung pinaniniwalaan nila, kung mangyayari yun, kung babalik ba uli para sa kanila, VIP ba sila dahil sila yung chosen country, sila yung chosen na bansa. Hindi natin alam. Pero basta tayo, naniniwala tayo na ating Diyos ay babalikan tayo. Amen? He is coming. Kaya nga, pagdating natin doon, wala nang hirap. Hindi natin mauuhaw, hindi na mainit. Hindi din malamig, tama lang. Nasa pagitan. Lahat ng mga expected, ina-unexpect natin, unexpected mo, hindi mo ina-expect, hindi nangyayari. Amen? Sabi doon, siya ay tapat na nag-iingat ng tipan, yun po. Ano po ba yung tipan? Yung covenant natin. Dahil nga meron kang covenant sa Kanya, natural, nandoon po tayo doon. Amen? Kaya nga minsan tinatanong, sino po yung makakasama? Sino yung gustong pumunta sa langit? Lahat nagtataas Tapos, sino mauna? Ayaw na. Ayaw na nilang magtaas kasi hindi na daw, baka ba mamaya, kunin na sila ni Lord. Nanghihinayang pa no? Parang ganon. Sabi po doon, ano po ba yung faithfulness? I-define natin yung faithfulness. Sabi doon, yung kahulugan po ng faithfulness, yung i-define natin yan. Sabi doon, God's faithfulness means reliable, steadfast, unchanging, and true to His word. Amen? Meron po ba diyang hindi tinupad ang Diyos? Siya ba ay reliable? Siya ba ay steadfast, unchanging, and true to His word? Sabi nga doon, totoong-totoo si Jesus, sabi sa isang kanta ni Romel Guibarra, talaga naman totoo. Sa lahat ng sinabi niyang yan, sabi nga po sa Hebrew chapter 13 verse 8, He is the same yesterday, today, and forever. Yun po yung totoo doon. Kaya nga hanggang ngayon, nandito pa rin. Nararanasan natin yung blessing, yung pag-ibig ng Diyos. Kasi, He is faithful. Hindi siya nagbabago. Pag sinabi niya, sinabi niya. Amen? Pag sinabi niyang gantong taong ka mag-aasawa, ganun taong ka nga talaga mag-aasawa. Kasi ako po, nung ako'y binata pa, nagtatrabaho, sabi ko, Lord, sana bigyan mo ako ng mapapangasawa na ang gustong kong katangian, she is a genuine Christian, sabi ko. Kasi para wala kami maging conflict. At the same time, nag-worker din. Kasi ako, worker ako. Yun yung ko. Kaya, pinag-pray ko yun. Tapos sabi ko, hindi na kasi ako nag-pray na yung matangkad. Talaga pong mabuti ang Diyos. Kaya po, ang Diyos po ay nananatili. Kaya wag na tayong magtaka, wag na tayong magtanong kung bakit lagi kanyang inuunawa. Kanina yung merong nga kanta, steadfast of the Lord never fails, di ba? Hindi nagpe-failed Talagang kahit anong mangyari, nandoon ang Lord. Bago mo palang sabihin, ginawa na ng Diyos. Amen? Nandoon po siya. Kaya He is the same yesterday, today, and forever. Magpakailanman, nandyan ang Diyos para sa atin. Asahan po natin yan. Yan po ay 101% assurance natin sa Panginoon. Sa insurance nga, alanganin pa tayo, baka mamaya may insurance ako. Sabi ko, makuha ko nga kaya talaga, medyo may doubt pa ako Pero pag sa Panginoon, hindi na ako magda-doubt doon, sigurado yun pag si Lord. Amen? Garantisado. Di ba to? Sabi ko kahapon, garantisado. Kaya yun, sabi doon, pangalawa po doon, sa nature of God's faithfulness, yung covenant of love, yung binabanggit kong tipan. May covenant tayo sa Diyos
Pagka kinasal kayo ng misis mo, ng mister mo, meron kayong covenant. Pinag-isa kayo kay Kristo. Ayon ay winitness ng Diyos at the same time, winitness ng mga tao na nandoon. Kaya nga, medyo merong konting argue dun sa, kasi di ba sa panahon ni Moises, pwede naman ng divorce. Kasi sa atin sa Pilipinas, wala. Kaya hanggang ngayon, medyo pinag-uusapan pa yon kung pwede bang mag-asawa ulit. Anyway, yun po ay example lang ng covenant sa mag-asawa. Pero ano po ba paano pa ang pinangako sa atin ng Diyos na covenant? Sabi doon, it speaks to the heart of God's promises. Amen? Yan po ay nagpapakita na pinapakita sa atin yung pangako ng Panginoon, yun po sa bawat isa sa atin. Yan po yung pangako. Yung covenant na yan, yung pag-ibig. Dahil siya ay tapat sa atin. Sabi doon, yung covenant po na ito ay nagpapahayag ng puso. Ito po yung pangako ng Diyos sa atin. At the same time, isang malalim na pagmamahal sa kanyang bayan. Amen? Kung paano niya po ito pinakita doon. Diyan, sa mga nandyan sa slide, diyan kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Diyan po. At hanggang sa panahon natin, in-extend. Amen? Na-extend ba? Hanggang ngayon, na-extend kasi nagtutuloy pa rin tayo, hindi tayo nahinto. Nabanggit ko rin kanina, iba nating mga kasama, wala na, na-promote na. Pero kailangan may magtuloy ng gawain ng Diyos. Amen? May magtuloy. Kasi kung walang matitrain na future leader, halimbawa, kami na lang. Kung si Kuya Long ay maramot sa amin, hindi kami tinuruan, baka hindi tayo nagkita-kita, baka hindi kami magkakasama ngayon. Dahil po sa faithfulness ng Lord yon. Yun ay talagang pinlano niya na yun. Pinlano niya na yun. Hindi man namin alam, pero sa tamang panahon, malalaman na lang namin. Pero dahil natanim sa amin yung covenant na yun, ang iniisip namin, yung kalooban ng Diyos. Kailangan doon tayo lumakad sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya po, sabi doon, yung pong pag sinabi pong covenant of love, yan po ay malalim. Hindi lang po sa atin, kundi sa lahat. Pag sinabing bayan, general yun eh. Sa bayan kasi ng Israel, pinangako sa kanila yun. Sa atin, ganun din. Kaya nga iniintay natin yung pagbabalik niya. Kasi yun po yung pinangako ng ating Panginoon. Siya ay babalik para sa atin. Kasi meron tayong covenant sa Kanya. Alam niyo po ba yung parang nag-abroad, yung magulang mo nag-abroad, ang bibili niya sa mga anak niya, anak, babalik ako, hintayin mo ko. Sa pagbalik ko, maganda ka, di ba? Yan sasabihin eh. Dahil yung Lord, gusto niya handa tayo sa kanyang pagbabalik. Hindi tayo tulog. Kundi, handa tayo. Sarili natin, spiritually, physically, handa tayo. Siguro dumating man yung panahon na hindi natin masabi, bedridden na someday. Pero yung spiritual mo ay malakas. Alam nyo, hindi ko makakalimutan nung nasa bingit na ng kamatayan yung tito ko. Pinapunta ako ng mga pinsan ko para nga ipag-pray. Kasi buhay pa naman si tito, yun nga lang bedridden na. Hindi kami nakakapag-usap. Kaya pasalamat ako sa Panginoon kasi nagkaroon ako ng pagkakataong may pag-pray si tito. Sabi ko nga sa kanya to, alam ko naririnig mo ko. Kahit sa isip lang, sabi ko sa kanya. Sabayan mo ako sa panalangin, sa isip lang, sabi ko ganyan. Kaya alam nyo, nung after ko ipag-pray si tito, nagpunta kami doon mga 11 p.m. eh. Siguro umalis kami ng 1 a.m. Siguro mga bago mag-3, nalagutan na, siguro parang hinintay lang niya na makumpleto. Siguro maaari, pag-pray siya, nung bandang magti-3, nabawian na siya ng buhay. Kaya ako, wala akong regret. Sabi ko, kilala naman ako nung nabubuhay yung chewing ko, kilala niya ako na ako talaga ay nag-serve. Kaya sabi ko, at least kahit papano may na-impart ako sa kanya. Kapag kanong buhay naman siya, binabanggit ko sa kanya. Kaya lang, alam niyo naman yung matatanda, makukulit na minsan. Paulit. Hindi ka pa matanda, sabi ko nga, bata ka pa eh. Huwag ka magmadali, di ba yun? Kaya po, mahalaga yun na yung covenant na meron tayo, i-share din natin yung covenant na yun, ipakilala natin si Kristo. Para yung mga kaibigan natin, pamilya natin, mahal sa buhay,
makakilala sa Panginoon. Magkaroon din sila ng covenant relasyon, intimate relationship sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi po doon, 1 John 4 verse 19, we love because He first loved us. Amen? Sino po yung unang nagmahal sa atin? Amen. Kaya po tayo, yung pagmamahal na tinatamasa natin, yung covenant na yan, nananatili hanggang ngayon, dahil yung unang nagmahal sa atin, minahal tayo ng tunay. Amen. Palakpakan naman natin yon. Amen. Kaya po sa atin, tayo mga buhay, sa ating buhay bilang Kristiyano, bakit tayo nagiging mapagmahal sa ating pamilya, sa kapwa natin? Kahit na hindi natin kaano-ano, tutulungan mo, aabutan mo. Dahil po yan sa pagmamahal. Kasi no si Jesus po nasa lupa, ganun siya magmahal eh. Hindi siya maramot. Nagpakain nga ng 1,000, kahit tayo ba, kaya natin 1,000. Baka nga 300, nangangam 300 na tol. Nailabas ko na lahat, pero si Jesus, di ba? Sumobra pa. Kaya po, yun yung mga halimbawa. Sabi nga niya, binigyan ko kayo ng halimbawa, tularan nyo. Amen? Kaya, importante po ito na malaman natin yung covenant of love. At least, pagka tayo ay nagmumuni-muni, may isip natin, may covenant pala ako sa Lord. Lord, hindi ko dapat sirain yung covenant. Hindi ako, dapat Lord, walang third party sa inyo. Ano ba yung third party? Kasalanan. Diba? Bumabalik pa rin sa saklaan. Tinubos ka na sa malaking halaga. Huwag ka nang bumalik doon, kapatid. You're wasting your time. Bumalik ka sa Panginoon. Amen? Mag-serve ka. Hindi naman po mahalaga kung mayaman ka o mahirap ka. Alam nyo, kanina yung sinishare, nakarelate ako doon. Alam nyo, way back 8 years ago, 2016, nag-resign din ako sa trabaho ko. 13 years ako sa kumpanya. 13 years. Ako po ay project in charge. Sumahawak ako ng mga project. Dahil hindi ko nakaya rin yung pressure, umalis ako. Ito lang tinanong ko sa Lord. Sabi ko, Lord, paano na ako? Nandun ako sa Malugay Street sa Mandaluyong. Makati, nandun ako. Tinanong ko si Lord. Sabi ko, Lord, paano na ako ngayon? Ano na? Okay, Kuya Kim, ano na? Ako tinanong ko, Lord, ano na, paano na po ako? Nanalangin ako dun sa Malugay. Ang sabi lang sa akin ni Lord, pinaalala niyo yung John 15:7, as long as nananatili ka sa akin, nananatili salita ko sa iyo, ano mong hilingin mo? Alam nyo, kaya ako kanina medyo nagiging emotional, hindi man talaga sa emotion, natutuwa ako. Kasi tinitignan ko yung Pasko eh. Yan, wala nga ako nun. Dahil sa pagmamahal ng Panginoon yung covenant ko sa Kanya, hindi niya ako pinabayaan. Amen. Wala akong nakuha, wala akong length of service, pero pinanghawakan ko lang yung sinabi niya, sa akong bahala sa iyo. Hindi man ako nasiro, ito nga, nananaba pa. Wala akong trabaho, pero binigyan ako ng Panginoon ng trabaho na wala na akong boss, siya lang. Amen. Lapakan naman natin si Lord. 2016, wala talaga akong trabaho, tapos ang prayer ko talaga noon pa sa Panginoon, Lord, sana kung ano yung kalooban mo sa akin, gusto ko sana yung trabaho ko, yung hindi ako pressure. Yung mahal ko gawin, yun yung gusto ko maging trabaho, sabi ko sa Kanya. Yung kung ano yung talagang forte ko, sabi ko. Kaya binigay ng Lord yun. Kaya nga ngayon, meron po kami business. Nag-start kami noong 2016. Ang pangalan nga, Line 7. Sabi ng mga engineer, mga owner na nakakaharap ko, bakit Line 7? Ano ba yan, trend? Tinatanong ko. Hindi sir, kasi po yung line, technical term yun. Electronics, auxiliary, sabi ko. Pero yung 7 po kasi si God yun, si Jesus. Kasi para sa akin, kailangan lagi tayo nakakonect sa Kanya. Diba? Nakakonect tayo lagi sa Kanya para maging maging successful yung buhay natin. Amen? Kailangan connected. Kaya po tumama yun dun sa John. Yung 15:7 na sinabi niya sa akin, patuloy ka, basta ikaw ay nakakonect sa akin, ibibigay ko sa iyo lahat. Ano man hilingin mo. Nananatili. Sabi ko, Lord, nanatili naman ako sa inyo eh. Wala naman akong ginawang Sinasabi ko, nagipag-usap ako sa Kanya. Kaya salamat doon, kasi dahil sa covenant, nag-exist pa rin ako. Dati, yung mga tinitignan ko lang na establishment, contractor kasi kami, pangarap ko lang. Sabi ko, sana Lord, isang araw, yung high-rise building na yan, makapag-servicing kami dyan. Pero alam niyo po ba, binigay yun ng Panginoon, yung tinitingala akong high-rise building. Kung alam niyo po yung Discovery Suites, yung high-rise building sa Ortigas,
tapat ng podium, baka po mag-check-in isa sa inyo dyan, kami po yung service provider nila ng CCTV surveillance system. Buong, mula 43 hanggang pababa po yun. Basement 5. Napakabuti po ng Panginoon. Hallelujah. Hindi lang po yun. Maraming binigay sa akin ng Panginoon dahil doon sa pag-ibig niya. Yung covenant na yan. Marami siyang pinakita sa akin na akala ko noon, kwento lang, pangarap lang, din pinakita ng Panginoon. Kasi noon, akala ko limitado lang pero ang Lord talaga unlimited. Pinakita niya sa akin. Kaya, kung nabanggit nga dito kanina, wala ka man, magtiwala ka lang sa Panginoon. Yung ibon, mahalaga pa yung ibon sa atin? Hindi naman Mas mahalaga tayo sa Kanya. Kaya hindi niya tayo isisiro. Amen? Talagang ibibigay niya yon dahil siya yung unang nagmahal sa atin. Kaya yun po yung wag nating kalimutan, yung pag-ibig. Kaya ako doon lang ako nabuhay sa pag-ibig niya sa akin. Wala po kaming sinasandalan na malalaking contractor or mga may-ari. Isa lang sinasandalan namin, mas mayaman pa sa kanila. Ganun lang sila Baka nga pwede silang hawiin ng ganun. Isa lang po, ang ating Diyos na buhay. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ganun po siya magmahal. Malaki. Kaya walang magsusumbat. Sabi nga doon unchanging and true to His word. Hindi niya, wala kaming utang na loob sa tao na, kaya lang naman kayo nakapasok dyan dahil sa amin, wala. Hindi ka naman gaganunin ni Lord binigyan ko kayo ng kontrata, hindi kayo gaganunin ni Lord. Ano lang gusto ni Lord? Ibalik mo yung para sa Kanya. Amen? Kaya kung meron ka, bigay mo sa Lord. Kaya nga nag-uusap kami ni Kuya, sabi ko, ako na bahala Kuya dun sa iba. Huwag mo nang problemahin, sabi ko sa kanya. Kasi kailangan natin ibalik sa Panginoon yun Kung maliit na bagay lang yun, paano pa yung ibabalik sa'yo ng Lord? Baka triple pa. Amen? Kaya asahan po natin yun. Yung pag-ibig ng Diyos, yung covenant sa atin, ingatan po natin yun, magsilbing badge. Teka, may covenant ako kay Jesus, hindi ako pwede dyan. Pass muna ako dyan bro, iba na lang muna, parang ganun. Kasi meron kang covenant sa Kanya. Number 3 po, generational promise. Ano po yung pangakong pangsalin lahi ng Diyos sa atin? Sabi po doon sa passage na yon, yung 2,000 generations, i-quote natin yon. 2,000 sa atin, napakarami niyan. Buong Pilipinas, kulang pa yan. Sa buong mundo, ilang beses mauulit ng mauulit. Dahil po, yun ang pinangako ng Diyos sa atin. Na tayo ay magbuhay doon sa covenant of love na yun. Amen? Walang hanggang katapatan ng Diyos. Sabi doon, ito po ay comforting assurance that God's promises are not limited by time. Amen? Hindi po yan limited by time. Nilagay ko dyan. Wala po. Unlimited siya. Kaya, yung assurance na binigay sa atin ng Lord, garantisado yan. Kapatid, wala kang pagsisisihan. Baka nga yung kinuha mong auto, may pagsisihan ka pa dyan after 10 years. Pero sa Panginoon, wala po. Amen? Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Walang hanggang katapatan ng Diyos because He is faithfulness God. No? Yung covenant ng pag-ibig, nasa iyo, nasa Kanya, nasa akin, nasa ating lahat. Wala pong inalis dyan. Kahit nasaan ka magpunta, hindi pwedeng putulin yun. Di ba? Nandun ka pa rin. Naalala niyo yung story ng prodigal son? Di ba? Bumalik pa rin siya sa tatay niya kasi na-realize niya, kung nandun ako sa bahay ng aking ama, hindi ko, pagkain lang to ng hindi kami kumakain ng ganito, pagkain lang to ng mga hayop, doon siya natulog. Pero kinain na lang yon, zero na siya. Parang ganun tayo minsan, balik na lang ako kay Lord kasi doon, after ng service, libre yung pagkain. May pagkain na. May merienda pa. May take out pa. May Sharon pa. Saan ka pa? Diyan na lang ako. Kasi diyan, natatalo lang ako diyan. Itataya pa ako. Di ba? Pero doon, talagang sobra-sobra pa ibibigay ni Lord sa'yo, kapatid. Nag-uumapaw na pagpapala, basta bumalik ka lang sa Kanya. Kaya nga sabi ko doon sa dati namin kasama sa music meet, bumalik ka na bro. Para ibalik ng Lord yung pagpapala sa'yo. Kasi ngayon, nahihirapan siya. Ba't ka ba nahihirapan? Para kang yung prodigal son Maganda na yung buhay. Pumunta pa doon sa malayo, nagpakalayo-layo. Hinahanap niya yung sarili niya, di ba? Dito po tayo, huling punto. Sabi doon, our response to His covenant, yung number 3. Ano po ba yung response natin? Ano po ang response sa covenant ng ating Panginoon? Meron po ba? Ano po?
Anong kailangan natin pakita sa Kanya? Number 1 doon, dapat yung ating love and obedience. Amen? Yung pagsunod. Sabi nga doon, no, yung of those who love Him and keep His commandments. Yung nananatili, yung iningatan, yung commandments. Yung tunay na nagmamahal sa Diyos. Kaya nga pag kumakanta tayo ng tunay na Diyos, mag-bounce back tayo dapat. Dapat tayo, tunay rin tayo sa Kanya. Hindi pwedeng siya lang yung tunay sa atin. Dapat sabihin mo rin, ako po ay tunay rin sa'yo. Sabihin mo, Lord, tunay din ako sa'yo. Kasi tunay ka sa akin eh. Ganun tayo, hindi tayo dapat fake. Sabi doon, dapat ang response natin, our response to God's faithfulness is twofold. May dalawang tupi po yun. Yan nga po, yung love and obedience. Pag tinupi mo, sa kabila yung love, sa kabila yung obedience. Ganun po yun. Kailangan ipakita natin sa Panginoon yung pagsunod. Kasi, ang tunay na nagmamahal, marunong po sumunod. Di ba? Pag mahal mo yung nanay mo, tatay mo, susunod ka. Pag sinabi niyang, dapat alas 7 ng gabi, minor de edad ka pa, nasa bahay ka na, alas 6. Dahil mahal mo yung magulang mo, tatay, nanay mo, susunod ka. Andun ka na dapat sa bahay. Pero kung binabaliwala mo yung magulang mo, hindi ka uwi ka, alauna, 2 a.m. Minor de edad, di ba? Pero, balik tayo sa Panginoon. Paano mo ipapakita? Yung pagsunod mo sa Kanya. Sabi ko nga kanina, tinubos ka na huwag ka nang bumalik sa sanglaan. May covenant ka na sa Kanya. Ipakita mo sa Kanya na, Lord, yung covenant na to, hindi po ito masasayang. Ito po ay iingatan ko. Ito po yung response ko sa lahat ng ginawa mo sa akin. Amen? Kaya isipin natin, lahat ng ginawa sa inyo ng Panginoon, mula nung ipinanganak ka hanggang ngayon, ilang taon na kayo, balikan nyo yun. Di ba? Narating nyo tong taon na to. Dito sa ministry, narating natin yung 14. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Amen? Ano mang bato ng kabila, ng kanan, ng kaliwa, ng harap, pero nagpapatuloy pa rin yung gawain ng Panginoon. Kasi alam niyo, tandaan natin, hindi po natin to gawain. Ito po ay pinagkatiwala lang sa atin ng boss natin, ng Lord. Pinagkatiwala lang sa atin yan. Tayo po ay mga steward lang. Kailangan panatilihin lang nating maayos yung ministry. Para malaman din ng mga kapatiran yung tunay na covenant. Minsan kasi yung covenant hanggang sa salita lang eh. Pero yung pagsunod, yun yung nawawala. Matawagan lang ng konti. Pupunta sa kanan, pupunta sa kaliwa. Walang paninindigan. Dapat manindigan po tayo doon. Yung ating pag-ibig, panindigan natin bilang pagsunod. Sabi nga po doon sa John 14 verse 15, if you love me, keep my commands. Amen? Kung mahal mo ako, sundin mo kung ano yung utos ko. Kasi yun naman ang bilin sa atin ni Jesus para tayo po ay manatili sa Kanya. Sabi ko nga, yung aking tugon ng Lord sa akin, manatili ka, 15:7 naman yun. Ano man yung hilingin mo, ibibigay ko sa'yo. Kaya masarap manatili sa Panginoon, di ba? Sabi ko nga kanina, ito, nanaba naman ako, hindi naman ako nangaya. Siguro kung nangayayat ako, parang diskumpiyado kami sa'yo ah. Sabi mo, binibless ka, ba't ang payat mo, para yatang isang araw ka lang kung kumain, parang ganon. Pero hindi yun, nakikita sa'yo, amen? Blooming ka kapatid ah, kasi mahal ako ng Panginoon, amen? Hindi dahil kay boyfriend. Amen? Number 2 po, dito na tayo matatapos. Sabi to, keeping His commandments. Ingatan, pag sinabing keep, itago, ingatan, hindi naman yung talagang ikaw ay Kristiyano, hindi ka maingat. Pakita mo sa kapwa mo na ikaw talaga ay Kristyan. Nakikita kasi yan sa atin. Tayo po yung salamin ni Kristo. Amen? Tandaan po natin, si Kristo po ay nananatiling buhay. Nanatili ba siyang patay? Saan po nakikita si Kristo? Nabubuhay siya sa pamamagitan po ng natin. Nabubuhay siya para sa atin. Tayo po yung nagre-represent sa Kanya. Nananatili siya, tayo po yung buhay na patotoo para kay Kristo. Keeping His commandments. Sabi doon, obedience to God's commandments is a natural response of our love for Him. Amen? Kung tayo ay sumusunod, yun po ay natural nating
Di ba? Natural nating response sa Kanya. It shows our trust in His wisdom and our willingness to submit to His will. Pasubmit tayo sa kalooban niya. Yun po ang importante. Hindi yung kalooban ni Kuya Will o ni Mang Will yan. Isa lang po yung may will sa atin, si Jesus. Amen? Kaya tandaan po natin na ang obedience, hindi po yan dapat maging burden. Okay? Na, Lord, tingnan nyo, bakit yung iba bumabalik doon sa dati nilang buhay? Kasi daw, masyado daw mahigpit sa born again, ang dami daw bawal. Eh, di ba, siyempre, si Jesus kasi, he is a God of talagang inaayos niya eh. Gusto niya maayos, organize. Hindi pwedeng ang church magulo. Aayusin dapat yan. May nagtinda nga lang sa templo sa labas, nagalit siya eh. Doon pa kaya sa loob, hindi maayos. Kaya wag tayong magtaka kung bakit yung pastor gustong maayos yung loob sa church. Para paglabas natin, maayos din tayo sa kapwa natin. Kasi mahirap, dito sa loob, maayos tayo. Pagdating natin sa labas, hindi. Mga marites, mga tolits. Sa halip na si Kristo ikwento, yung kapatiran, chinismis. Alam mo ba si brother? Nakita ko yan. Tinan mo lumalapit. May naalala ako. Di ba? Lumabas, di ba? Nakita mo. Parang ganon. Pero ito lang po yun. Kailangan nating ingatan. Kailangan nating i-treasure yung commandments ng Panginoon, yung covenant of His love. Kasi po, siya ay faithful. Sabi doon, dito ko na po tatapusin. Sabi diyan, faithful God, keeping His covenant of love. Because, paki-click nga po. Amen. Diba? Because He is God. Because God is love. Amen? Siya po ay Diyos ng pag-ibig. Kaya wag na tayo magtaka kung bakit yung covenant hanggang ngayon nag-exist pa rin. Nagmamahalan tayo. Meron nga kantang, ano ba yung kanta na yon? Yung I pray to be the servant of the Lord. Pagdating sa stanza, love! May tinatabihan yung kaibigan ko ng mga panahon na yun pag doon nasasapit yung kanta eh. Diba? Pagdating doon sa love, hanap ng partner, love daw, love. I pray to be the servant of the Lord, di ba? Amen. Kaya po, yung pag-ibig ng Diyos, hanggang ngayon nag-exist. Makikita naman sa mga aura nyo yan eh. Nabubuhay tayo sa pag-ibig, dahil ang Diyos natin ay pag-ibig. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat Lord sa umagang ito. Salamat God sa katiyakan ng buhay namin. Salamat din Panginoon sa pag-ibig mo, sa covenant ng pag-ibig na binigay mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po Lord, dahil tunay kang tapat. You are faithful God, God. Hallelujah. Salamat, Lord. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Mula umpisa, sa aming kapanganakan, hanggang sa mga panahong ito, nag-i-exist ka, Lord. You are so faithful. Napakabuti mong Diyos. Minsan, Lord, nakakagawa kami ng mga pagkakamali, nagkukulang kami, may mga bagay kaming dinidil pa hanggang ngayon. Lord, patawarin mo kami. Lord, isa lang ang gusto mo, kami ay tumayo, mag-stand kami, Panginoon, kung nasaan man kami. Ikaw yung manindigan kami sa salita mo, manindigan kami sa pagmamahal mo. Hallelujah. Purihin ka. Salamat Lord sa pag-ibig na yan. Hanggang ngayon, sa panahong ito, nararanasan namin ang pag-ibig mo. Hallelujah. Maraming salamat po, Ama. Napakabuti mo, Lord. Salamat God sa 14 years na sinamahan mo ang church na ito, ang ministry dito. Salamat po. Maraming problema mang dumating, maraming mga upside down, pero still, nandiyan ka, Panginoon. Para kami ay samahan. Para kami, God, ay handugan. Hallelujah. Napakabuti mo, O Diyos. Wala kaming masasabi sa inyo, kundi pasalamatan kayo. Maging response namin, Panginoon, yung pagsunod, dahil kami ay mahal mo. Hallelujah. Purihin ka. Sinasamba ka namin, tinataas ka namin, God. Dalangin ko na, God, sa mga susunod na araw, panahon, nalilipas sa buhay ng bawat isa, nawa, God, yung covenant mo ay hindi mawawala. Bagkus ito, God, ay magbunga pa, dumami pa. Marami pa kaming mga kapatiran, marami pa kaming mga tao na madala sa inyo. Maikwento namin kung gaano kasarap yung may covenant sa inyo, Lord. Hallelujah. Gaano kasarap umibig. Gaano ka kasarap magmahal sa amin, God. Salamat po, God. Purihin ka. Lord, binabalik namin sa inyo ang lahat ng kapurihan at kapasalamatan.
Dahil ikaw lamang, Panginoon, ang dapat naming itaas. Wala nang iba. Salamat po, Panginoon. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So, are you blessed? Blessed na ba? Blessed na, mga igsoon? So, usang orasan na tama igsoon, mag-lunch break sa tano, kaya ang atuang, kuan man, ang atuang, kuan niya, kanang activity niya, no, sa atuang anniversary jod is, sa oras na to, alas 4. Dapat alas 4 niya atong balik, mga igsoon, ha? Kay, muna ato ang kuan, kana naabang, sanay, kana ato ang oras atong celebration. Okay, so sa karon mga igsoon, nag-pray naman sa closing, no? So, andam na ba ang atong pagkaon paniud to diha? Kinsa man toy, Sister Susan? Palihog naman po do kuan ni Sister Susan, tabangi palihog og kuha sa mga plato ug unsay butang diha kay. Yag kana pong lamisa palihog ko og butang dire. Mga batanon palihog. Ngay lamisa diha palihog og butang dire. Okay, so manalangin ta alang sa ato ang pagkaon. Kay 12:30 na, no? So, nindot kayo ang pulong sa Ginoo. Hindi ko na malayan ang oras kasi na-bless talaga ako. Na-bless ba mo, maigsoon? Amen, no? Hindi natin na malayan ang oras na 12:30 na pala. Kasi ganun talaga tayo, no? Uhaw tayo sa pulong sa Ginoo. No? Si Tuto. Tuto. No? Binless ng Panginoon. No? Hindi ko akalain, no, na ang Diyos ang siya nag-progress sa lahat ng bagay. So, praise the Lord.